Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titinan natin kung ano ang parating sa inyo ngayong second quarter ng 2026, April, May, June. Ayan. So this is a general reading. Pwede kang makarelate, pwede hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. Mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. At kung gusto niyo ng private reading, just go to my website, mrqueenph.com, o kaya naman mag-book kayo directly sa aking calendar. Link on the description or comment section. Or send me an email, mrqueenph@gmail.com. Okay, Scorpio. Ano na? What's the energy second quarter ng 2026? Second quarter. Okay. Merong transits or may mga pagbabago ng mga sitwasyon sa buhay niyo. Iba merong new beginnings dito, no? 55 kasi is number 1. 5 plus 5, 10. 1 plus 0, 1. 1 is new beginning. And 5 is the energy of change. So, itong mga changes na to, maging bukas kayo sa mga pagbabago. Kasi para may ma-experience kayo, no, na something new sa buhay ninyo that might, change the trajectory of your future. Kasi iba sa inyo parang ayaw ng pagbabago, no? Or iba natatakot na baka hindi mag-work para sa inyo yung change na yon. Kapag may change, may growth. Diba? Hindi naman kasi nag-grow kung wala magbabago eh. Pisces energy, sensitize. Ayan. So I feel like you're going to be more sensitive pagdating sa iyong mga nararamdaman. Even yung pagiging creative mo. Kasi Pisces is also a very creative energy and also artistic. So marami kang mga deeper na kakayanan. Ito yung tipong hindi mo pa na-explore or maaring tinatago mo na ayaw mo ipakita sa mundo. But the moment that you share your skills, your abilities, doon ka mas magbo-blossom, doon ka mas magpo-flourish. Ayan. You also have 6th house energy, sustainability. This is about taking care of your health. So for you, ngayong second quarter, mas may focus ka sa kalusugan mo. Pwedeng mas magiging aware ka sa iyong health conditions. At kung meron kailangan kang i-workout sa kalusugan mo, bibigyan mo to ng pag-aasikaso. Lalo na yung mga daily routines mo, maaring may bago kang daily routine, papasok mo sa ang araw-araw mong ginagawa like jogging or doing some exercises, eating healthy food. This is also about change sa trabaho, no? So pwedeng may pagbabago sa setup sa trabaho mo o kaya may bagong work, bagong career, or maididestino ka sa ibang lugar. You have the Elder of Pentacles. This is a stability in your finances. I also see na meron ditong leadership role for you, no? Second quarter. Pwedeng magkakaroon ka ng promotion sa work or sa business mo na mas magiging focus ka sa pagpapalawak pa, no? Pag-expand ng trabaho. You have the Champion of Wands. So this is an energy of someone na talagang ipupurso niya yung gusto niya, magte-take siya ng risks. So some of you, meron kayong susubukan na isang oportunidad, can be sa trabaho mo, sa business mo, at ito ay bibigyan mo talaga ng focus and attention. Some of you, this is about work na sa ibang bansa or kailangan ng mabilisang pag-aasikaso. You have the 5 of Pentacles and the Apprentice of Cups. So I see this as a solution to financial problems, no? So kung meron man kayong kaharapin na struggle pagdating sa pera, sa trabaho ninyo, meron kayong maipapalit na bagong direction, bagong, let's say, nawalan ka ng work, no? Nawalan ka ng trabaho. Merong bagong opportunity for you to earn money. Hindi lang sa pagtatrabaho, pwedeng magbe-business ka or meron kang i-explore na bagong source of income. Let's see what else. Meron dito na
merong person na, it can be a person or someone is trying to bring you down, na dinidiscourage ka sa mga diskarte mo sa buhay or yung mga ginagawa mo. Huwag kang magpa-apekto sa kanila, okay? Kung gusto mo yung ginagawa mo, mahal mo yung craft mo, just continue doing it. Just focus also on your peace of mind. Ayan. So, maaaring iba sa inyo, kayo ay magme-meditate, part ng healing process nyo yan. Mag-ingat sa betrayal. Okay? Someone might betray you. Ito yung tipong pinagkatiwalaan mo. Tapos, hindi pala siya maaasahan. Some of you may be living a toxic situation. Okay? So, maging maingat sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Spiritual maintenance, be your own caretaker. Totoo naman. So, minsan kasi inaasa natin na ibang tao ang dapat mag-alaga sa atin. But in the first place, we are responsible sa ating sariling kapakanan. Ayan. So, you will also focus on taking care of yourself. So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.